traditions were not just practices, they were a way of life. Beliefs guided every decision, and lessons were passed from one generation to the next. But as time changed, so did people, culture, and the way we connect. So today, we ask, what remained, what was lost, and what should never be forgotten. This is Nanay Anadel Pereno Ramas, 84 years old, a living witness to generations of change. Ngayong hapon na ako gali si Princess Ryan Iya Bordo. Sa interview kami si Musubong. Ano ang mga tradisyon o kultura niyo sa una ginasunod niya sa Subong? Linitudloan kami sa mga ginikanan. Number one, love of family, love of God, love of family. Nagakuan kami sa konsilino religious process. Kagindala kami sa among ginikanan sa pagsimba kada Domingo. Salamat sa mga blessings na ginatag sa mga sa amin. Number one, respect of God, respect of parents, and respect of the people in the community. Ano ang pinaka-importante nga leksyon nga gusto mo ihamba sa mga kabataan Subong? At listen, Ah, gusto ko gidyaman all the children sa inyong mga kwan. Kung may mga manghol ka mo nga nagakwan, hindi gidya magbato, hindi magsabat sang hindi eksakto, hindi magpamuyayaw kung sa wayon sang ginikanan. Karon niya ang mga kabataan mabato pa gani, no? Pero kung sila, hindi sila magsabat-sabat kung kisa mo sila. Daw ikaw pa, ang ginatawag nila karon sa mga tatay, amot sino ka tawag sa inyo? Irmat, it's not right. Tatay na yan ninyo, nanay ninyo. Hindi ka pagtawag kung irmat. Wala na respeto, nagkakadula ng respeto. Due respect and love to parents ang ginagkinanglan. ang next nga question na, ano ang pinakadako nga pagbago nga nakita nyo sa kultura kag pangabuhi sa mga tao sa una kag Subong? Sa una, wala mga gamit bala para sa mga TV, mga una. Wala pa na yan. Pero, ay ang mga ginikanan, parehas sabi diri sa aton, sa Sikaba, o sa Kapayas, ang aton mga lolo, amon mga lolo kag mga lola, ang obra nila, panasa sa kanipaan, panasa sa pamakod, na pagpapamalawan. At that moment, pila pa lang ang bili. Pero kami ang kabataan, gintuluan nga magtutong kami. Nagtuon kami, kag nakatapos kami. Wala kami nagpag-aral sa eskwelahan. So, kung ano lang na imatag sa among ginikanan nga pabagong, amo lang niya. Wala kami kasi nga, ay amo lang ni. Kaya at that moment niya, palarihas, bigya ang pagtakat sa amin. Kag wala, hindi kami nagabato sa among ginikanan. Kung hindi kami ang mapabalunan sa pangasin, ipadala lang ninyo na isa kay amo niya, amo na. Pero sa karon niya nagbago niya. Kaya ang mga kabataan, ng mga respective children sa ilang mga sa ilang mga ginikanan, nagkaiwan sila kay nagtuon sila sang eksakto, nagtapos sila. Kita mo diri sa Sikaba, we have more than 2,000 professional. Kag sa amo niya nga magulupon, napatay ang akin nga tatay 5 years grade 5 ko, sinanay lang din niya ang amo na obra. Kung Sabado, nagapahon kami, malakad kami sa eskwelahan, may balon kami nga sa lapi. Kung hindi kami kapahon, wala kami balon. Pero karon, kamuya, you are advantageous. Kaya nga, ang iban sa inyong mga utod, nakatapos. Di amo na ang gap. Sa mauna ya, ang mga iba na mga classmates, katapos lang sila grade 4, grade 8. Hindi naman kapanagilan ginikanan, pero kami na nagtinuha. Kami na mga sa Kapayas. Sang wala pa teknolohiya, paano ka mo makontak sa inyong pamilya kung layo ka mo sa isa't isa?
Sa muna ya, wala pa na yung mga radyo, wala pa na yung mga muni. Kung makontak nila kami, kung may para sabi, Bacolod kami may nagabiyahe din na salakyan. Ginapadala na, kung kulang kami to sa bukas, ginapadala sa salakyan na nagakanto to. Wala pa itong maski mga reports na yan. Wala pa na yan mga makinilya na ginasulat lang na yan. Nasulat lang na yan. Makontak siya kung adi may balatian ka. Sa una, may telegrama. Hindi man kami kabalo magsulo telegram kaya makatukapat sa syudad. Pero karon niya kapos ng diaki ko sa modern technology. Sa una yan, ginapadala lang kung abin may mga kwarta kaya nakulangan ka ito. Ginapadala lang nasa nagabiyahe din sa lakyan pag-iikwan ito sa amin. Kung kami amuman. Ang last na question na, ano ang mga pagpati sa una nga sa pamatsyan mo hindi dapat pagkalimtan hasta subong? Ang una yan, hindi ganyan ninyo pagkalimutan ang sakripisyo sa inyong ginikanan. Kay kung wala sila, wala ka mo nagamo sinasubong. You will always remember the sacrifices of your parents, sang inyo panimalay, sang inyo pag-ugyo nanay sa sunod sa nalay. Magbinuligay, maghinatagay, ang nala, nga hindi malimtan as sa subong. Ka-exist na sa subong mo, kay kung close ang inyo family ties, hasta na may mga bana kamo, may mga bata kamo, madumduman ginayan ninyo. Ay amo lang itong ginikanan ko, pero nag-amukos yun. So, hindi makuan ang pang-sakripisyo sa ginikanan ninyo, nga makatapos kamo sa inyo pag-eskwela. That is number 1 din. Salamat, Kidla. Oo, sige. Thank you, Dad. Kung may sala-sala na ako na lang. We learned from the elder that our traditions and culture are important parts of who we are. We realize that even though life has changed because of technology and modernization, we should still value the lessons and traditions passed down by the elder generation. We also learned that respecting our elders, loving our family, working hard, and helping others are values that should never be forgotten. It is important to preserve their knowledge because it helps us understand our history, culture, and identity. The experiences of our elders can teach younger generation valuable lessons that cannot always be learned from books or technology. By listening to them and sharing their stories, we can keep our traditions alive and pass these important values on the future generation. I just had to let you know you're